Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Mga kababayan, ngayong araw ng linggo, July 5, 2026 na po tayo. Patuloy natin binabantayan ang Super Typhoon Bobby na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa ating bansa, mahalagang bantayan ang galaw nito dahil maaari itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at tatawagin itong Super Typhoon Inday. Alamin din natin ang lagay ng panahon sa buong bansa, mga lugar na may posibilidad ng mga pag-ulan, kondisyon ng karagatan at ating mga weather outlook. Mga kababayan, ang sentro ng Super Typhoon Bobby ay namataan sa layong 2,645 km silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained wind na umabot na sa 195 km bawat oras, malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot na sa 240 km bawat oras. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Sa kasalukuyan, wala pa rin itong direktang epekto sa alimang bahagi ng ating bansa dahil nananatili pa rin itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, patuloy itong binabantayan ng mga weather forecaster dahil mataas ang posibilidad na pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kapag nangyari ito, tatawagin na itong Bagyong Inday o Super Typhoon Inday, ang ikasyam na bagyo sa taong 2026 at ikalawang bagyo naman na pumasok ngayong buwan ng Hulyo. Dahil sa umiiral na easterlies, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat o thunderstorm sa lugar ng Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Dinagat Island. Samantala, ang Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may localized thunderstorm lalo na sa bandang hapon o gabi. Sa oras ng malalakas na thunderstorm, posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin at mabababang lugar. Mga kababayan, sa ngayon wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas sa alimang bahagi ng bansa. Ngunit tandaan ninyo mga kababayan, kapag pumasok na ang Super Typhoon Bobby o Super Typhoon Inday, posibleng itaas ang tropical cyclone wind signal mula signal number 1 hanggang maximum nito na signal number 3 sa bandang bahagi ng extreme northern Luzon. Kaya pa man pinapayuhan ang publiko na maging alerto sa mga localized thunderstorm na maaari magdulot ng malalakas na buhos ng ulan, pagkidlat at pagkulog at malalakas na pagbugso ng hangin. Sa silangang bahagi ng Luzon, inaasahan ang banayan hanggang katamtamang hangin na mula silangan hanggang hilagang silangan na may taas na alon mula 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao, mananatiling banayad hanggang katamtaman ng kondisyon ng karagatan na may taas na alon mula 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Sa kasalukuyan, wala pa rin gale force warning na inilabas ang Pag-asa, ngunit pinapayuhan pa rin ang maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat lalo na kapag mayroong thunderstorm sa inyong lugar. Mga kababayan, ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa ating bansa ngayon ay ang easterlies o ang mainit na hangin na nagbumula sa kadagatang Pasipiko. Ito ang dahilan kung bakit nakakaranas ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas ng mga isolated rain shower at thunderstorm. Samantala, ang localized thunderstorm ang dahilan ng mga panandaliang pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa. Mga kababayan, napakalayo pa ng Super Typhoon Bobby o tinatawag nating Super Typhoon Inday dito sa ating bansa. Nananatili itong napakalakas na tropical cyclone na patuloy na binabantayan ng mga weather agencies. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa ating kalupaan. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang kasalukuyang galaw nito, maaari itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kaya itong darating na linggo, mga kababayan, mula Martes hanggang weekend, patuloy itong mararamdaman ang taglay na lakas nito na super typhoon at maaaring makaranas ng malalakas na pagbugso ng hangin at posibleng itaas sa signal number 3 ang extreme northern Luzon dahil sa lawak ng sakop ng bagyong ito. Mahalagang tandaan na ang eksaktong landas at lakas ng bagyo ay maaari pang magbago habang patuloy itong kumikilos. Kaya't inihingkayat ang ating mga kababayan na umasa lamang sa mga opisyal na bulletin o weather updates dito sa ating channel at sa ating Pag-asa. Mga kababayan, sa loob ng susunod na 24 oras, inaasahang mananatiling pangunahing weather system pa rin ang easterlies. Patuloy na maging mainit at malinsangan pa rin ang panahon sa maraming lugar ng ating bansa habang may posibilidad ng mga localized thunderstorm pagsapit naman ng hapon at gabi. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ang super typhoon sa ating bansa, ngunit magpapatuloy ang masusing monitoring sa galaw nito. Para naman sa forecast sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lugar ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may possible na isolated rain shower at thunderstorm lalo na sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. Sa Visayas naman, mainit sa umaga
Naga at sa Eastern Visayas, maaring makaranas ng mga pag-ulan dulot ng easterlies. Sa lugar ng Mindanao, karamihan sa mga lugar na magiging bahagyang maulap at sa Dinagat Island at ilang silangang bahagi na maaring magkaroon ng thunderstorm. Patuloy po tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan na lagi magdala ng payong kung kayo'y lalabas ng bahay. Iwasan ang mga lugar na madaling bahain. Lumayo sa mga matataas na puno at bukas na lugar kapag mayroong pagkulog at pagkidlat. At patuloy na sumubaybay sa ating mga official weather updates. At dakot na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, anuman ang lagay ng panahon o pagsubok na ating kinakaharap, laging may pag-asa para sa bawat isa. Patuloy tayong maging handa, magtulungan at magtiwala sa Diyos na siyang ating kalungan at lakas sa bawat araw. At yan ating pinakabagong ulat panahon ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panunood. Mag-ingat, manatiling handa at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority sa bansa. Muli hanggang sa susunod na ulat panahon.